Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. So first message po ninyo ay the wheel. Wow, napakaganda agad, no? Napakagandang pasabog. This is good fortune and good luck on your side. Maraming pwede kang ma-expect, no, na bigla ang mga pagbabago, bigla ang mga pangyayari, no, na hindi ninyo ini-expect, no, na mangyayari, pero it might happen, no? So po pwedeng mangyari itong mga bagay na itong mga pagbabagong hindi ninyo inaasahan. And since ang swerte ay nandito sa inyong horizon, ang swerte ay nandito sa ano ninyo, sa energy field ninyo, no? So merong mga magagandang kaganapan, ano, sa buhay ninyo rito. O pwedeng sa iba't ibang parte ng buhay ninyo yan, no? Pwedeng iisang parte, depende yan sa inyong sitwasyon. But definitely there is a change, no, coming your way, at positibong pagbabago ito, meaning ikakabuti ninyo ito, ikakasaya ninyo ito, ikaka-excite ninyo ito. Ito na yung tawag dito, mababago na yung course of your life, at magiging magaan na yung pamumuhay, magiging magaan na yung pakiramdam ninyo, masaya, there is advancement, there is progress. Papunta na kayo sa pagsisimula, no, ng isang maganda, magaan at masaya at maswerteng buhay. Kaya napakaswerte ninyo, lalo-lalo na dito sa pera, lalo-lalo na sa pamilya, sa trabaho ninyo, sa source of income ninyo. So, yung mga ganon. So, what else? We have 10 of spring. So, this is another 10. Ano? Powerful, ano to? Very powerful synchronicity. Kasi 10 is a very powerful angel number. So, pakitignan po ninyo kung anong ibig sabihin nito. No? Yung angel number 10 for more guidance. Okay? So, sa 10 of spring naman, ano na to parang merong kapaguran kayo na nararanasan. Maybe you are stressed out, hindi lang physically, hindi lang mentally, but also emotionally siguro. Po pwedeng napapagod na din kayo, no? Kaya po pwedeng it's either hihingi kayo ng tulong dito to someone na matulungan kayong mapagaan ang inyong sitwasyon, or po pwedeng susukuan nyo ito, no? So, depende yan sa inyong sitwasyon. Depende yan sa inyong pakiramdam, sa inyong kalagayan. So, iba-iba tayo ng sitwasyon, iba-iba tayo ng reaction sa mga bagay-bagay. But, yun, it's either hihingi kayo ng tulong sa iba, it's either you're going to reach out to someone to help you, or po pwedeng you're going to definitely, quit, no, sa kung ano man ang bagay na to. Kasi po pwedeng relationship ito, pero pwedeng emotional burden ito, pwede rin naman na burden ito pagdating sa trabaho, no? Baka mayroon kayong work overload, no, na nararanasan, kaya nahihirapan kayo. So pwedeng ganon. So anyway, before I go on, I would like to to say hi and shout out sa ating beloved channel member na si Maria Yui3981. Maraming salamat po for your support sa channel. We have 2 of autumn. Ayan, so parang teka lang, nalilito ako, 'di ba? Meron ditong choices, no, na pinagpipilian kayo. So po pwedeng isa pa ito, no, sa nakakapagpa-stress sa inyo, at baka marami kayong feeling ko dito nagmo-multitask kayo, no? Kaya siguro nai-stress din kayo, additional na stress ito, kasi nga siyempre kung hindi lang isa yung pinagfo-focusan ninyong trabaho, 'di ba? So talagang nakakapagod 'yon, hindi lang sa isip kundi yung katawan mismo mapapagod, 'di ba? Kasi kumbaga baka kayo lagarista, 'di ba? Pwedeng hindi lang iisa yung trabaho ninyo,
'di ba? So habang nandoon kayo sa isang trabaho, nagmamadali kayo, 'di ba? Kasi meron pa kayong another na pupuntahan, or po pwede rin, ano, na kunyari work from home kayo, pero hindi lang iisa yung trabaho ang pinagfo-focusan ninyo. So po pwedeng ganon, may extra hustle pa, may side hustle pa, hindi ba? So there could be an invitation din para sa inyo rito, no, na para mabawasan yung stress, mawala yung stress ninyo, na sana maging stress free na kayo. I-balance ninyo yung mga ginagawa ninyo. Tignan ninyo, i-examine ninyo yung mga nangyayari sa buhay ninyo, i-evaluate ninyo yung mga priorities ninyo, kung ano nga ba ang mga bagay na dapat talagang unahin, ano yung mga importante, 'di ba? Para hindi kayo maaligaga, hindi kayo ma-overwhelm, no, sa dami ng iniisip ninyong gawan. Baka nagkakahalo-halo na, 'di ba? I-balance kasi kailangan natin 'yon. Hindi lang pwede na puro trabaho din ang iniisip ninyo, 'di ba? Or inaasikaso. Most importantly, dapat yung sarili ninyo mismo, yung katawan ninyo, yung health ninyo, yung overall health ninyo, ay dapat yan ang unang-una na sa priority list din ninyo, diba? So, evaluate what is happening sa buhay ninyo para malaman ninyo kung ano na nangyayari, anong mga priorities ninyo, anong mga dapat na tanggalin na sa buhay mo, no? Kung meron man na hindi na kailangan, diba? Kasi baka nakakadagdag stress lang yan sa'yo. Okay? So, what else? We have take control of your thoughts. Your thoughts are creating your reality. Have faith and stay focused on outcome that you truly desire. Okay? Kasi always remember, no, na kung ano yung laman ng isip natin, yun ang magta-transpire sa ating 3D reality. Kasi yung laman ng isip natin, that becomes our actions, that translates to our actions. And syempre, kapag nag-action ka na, may ginawa ka na, 'di ba? And naka-align pa rin yan doon sa kung ano yung inisip ninyo, syempre. Kaya yun ang lalabas sa inyong realidad, 'di ba? Kaya importante, no, na kontrolin ninyo ang thoughts ninyo. Make sure na it's always positive. Make sure na it's always good, para yung makita ninyo sa inyong realidad ay yung mabuti at maganda talaga, 'di ba? At positibo. Sabi dito, yes, you are correct. You have listened to your inner guidance and made a wise choice. Keep moving forward. So, napakaganda rin na mensaheng ito kasi pinapakita lang dito na nakikinig kayo sa gabay ng Divine Universe, no? Kaya kayo ay nasa tamang daan, kaya ginagawa ninyo yung tama, no? Yung mabuti para sa iyo kasi nakinig ka sa iyong intuition, no? Kasi 'di ba yung intuition natin, that is divine guidance. Galing 'yan, ano, sa Panginoon. Kaya keep moving forward, no? Kasi you are definitely on the right track. So what else? We have increased your knowledge. Education brings opportunities. Take a course, pick a book, or find a mentor to teach you what your soul longs to know. Okay? So, nag-aaral or mag-aaral ang iba sa inyo dito. Maybe you're going back to school, maybe formal school, no? Or po pwedeng nag-online course kayo, or baka meron kayong research na ginagawa, no? Po pwedeng ganon to increase your knowledge. So, you are recognizing, no, na education brings opportunities to all of us. Kaya maaaring magpapatuloy kayo, no, sa pag-aaral. Meron kayo sigurong mga gustong matutunan pa, meron kayong gustong madiskubre pa, gusto pa ninyong mag-expand ng inyong learnings and education. Kaya maaaring magsisipag kayo talaga, no, na pag-aralan kung ano man ang mga bagay na ito. So, what else? We have wait. Ayan, so maghintay. Maaaring meron kayong gustong makuha, meron kayong gustong ma-achieve, you know, and you don't need to rush, okay? You don't need to rush, or you don't need to insist kung ano yung outcome na gusto ninyong makita, or kung ano yung outcome na gusto ninyong ma-experience sa buhay ninyo. Matuto kayong magpasensya at matuto kayong maghintay, okay? Kasi lahat naman ng bagay, diba, nangyayari according to the divine order and timing, hindi according to our will, diba? Lagi-lagi dapat may approval talaga ng universe yon.
So, what else? We have choose a new direction. Okay? So, baka ito yung sagot sa inyong tanong, no? Baka meron kayong dasal, baka nagtatanong kayo na kung tama ba yung ginagawa ninyo, kung nasa tamang direction ba kayo, or baka no, ang napipick up ko din dito, maybe there is something that you've been doing na siguro matagal na ninyong ginagawa, pero baka nagtataka kayo na bakit kaya lagi na lang may delays, lagi na lang may mga blockages sa tuwing parang time na sana or pagkakataon na sana, kinakala ninyo na pagkakataon na sana para makapag-move forward na kayo, bigla na naman may dadating na aberya, magkakaroon na naman ng delay, matitigil na naman, mahihinto. So, maaaring paulit-ulit na gano'n ang sitwasyon ng iba sa inyo rito. And you know what? That could be a sign already na it's about time na for you to choose a new direction. Kasi kung paulit-ulit na maaaring matagal na tong nangyayari, clearly, that is a sign for you na hindi yan para sa'yo. Hindi ito yung tamang pagkakataon para yan ang pagkaabalahan ninyo. There must be something else, diba, na para sa'yo, no, at this time. Kaya importante na pakinggan ninyo yung inyong intuition. Okay? Magdasal kayo, ask for enlightenment, ask for clear thinking and clear direction of where you are heading. Okay? So, what else? We have no. Ayan. So, maaari meron kayong pagsasabihan ng no, baka meron kayong kakausapin, or baka kayo yung makakarinig ng no answer, no? So, pwedeng gano'n. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and Light. Namaste.